If you're new here, please subscribe, follow the MMA Superfan on YouTube for the latest news and the fearless views in the world of combat sports. What's up, my fellow MMA Superfans? My name is Nisi Kishana, and today we are going to do it differently. Kasi hindi natin pag-uusapan combat sports, pero yung guest natin ngayon ay legend in the world of mixed martial arts, and this person, it's safe to say we go way back. And apart from, he's one of my favorite athletes in mixed martial arts. Talagang masasabi kong kaibigan ko. Ladies and gentlemen, let's all welcome to the program for the very first time, the one and only, the natural, Eric Kelly. Pare, Hello, kamusta? pare. And Okay naman, pare. welcome to the Maraming MMA maraming Superfan. salamat. Maraming salamat, Brother Nisi, for entertaining me again for your program. Congratulations. Keep it up. At Yeah. alam kong talagang gaganda pa yung programa at maraming salamat sa pag-entertain mo sa amin mga martial artists. Thank you so Yes, much. of course. Siyempre, kayo pa ba? Pero, ang pag-uusapan natin, kung tutuusin, hindi martial arts. Sa buong, siguro sabihin natin, for the majority of the career of this guy is well respected in the world of mixed martial arts, particularly in the Philippines. Ang lagi namin pinag-uusapan, MMA. Preparation, buhay niya, yung hamon sa buhay. Pero ngayon, ibang-iba. Kasi ginulat tayo ng isang Eric Kelly last October. Ito, nagulat ako kasi nakita ko yung picture sa Bombo Radio Baguio. Because ito nga kaibigan ko na si Eric Kelly, just filed a month ago his certificate of candidacy para sa pagkakonsihal ng Baguio City. Ako honestly, talagang nagulat ako, brother. Nagulat ako. And let's address the elephant in the room kasi the entire community, siguro sa mga hindi pa nakakaalam or sabihin natin sa mga nanonood na taga Benguet or taga Baguio, is what made you decide to enter the realm of politics? Kasi it's a big jump, brother. This is an Yes. unfamiliar territory for you. Pero Yes. parang ano rin yan parang mixed martial arts or any combat sports yan, it takes a lot of guts to step in the Yes, brother. ring. And this is a different arena for you. Pero what made you decide to heed the call for public office, or sabihin natin this sabihin natin selfless job na ginagawa ng mga public officials natin? Okay, brother. Unang-una sa lahat, talagang nung nag-retired ako, and then, Ay, retired ka na pala? yes, brother. Buti na tayo, bro, eh. So, Joke lang, it's joke time lang. to it's time to share naman yung knowledge natin sa mga kabataan. Yeah. And then nung nakita ko yung sitwasyon dito sa ating bansa, starting here from my place Baguio, and tinitignan ko kung ano yung kulang para mapalakas pa natin at Yeah. matulungan natin yung lahat ng mga martial artists, hindi lang martial artists sports, kundi lahat ng sports. Starting here in Baguio, dito kasi taga rito ako, nakita ko kung paano pa masuportahan yung ating mga atleta is magkaroon tayo kahit paano ng power into public service Mm. para makapasok sa gobyerno. Kasi nung nag-umpisa ako bilang isang atleta, Yeah. talagang nakita ko is kulang yung support sa gobyerno. Yeah. Nung naging amateur ako sa wushu, kulang pa rin. Tapos nung nag-retired ako bilang wushu athlete sa amateur, nag-professional ako, mas lalong kulang. Talagang parang kumbaga buhayin mo yung sarili pag nasa labang ka. Yun yung nakita ko sa larangan ng professional martial artist. Nung nag-umpisa ako dito sa Baguio, talagang kulang na kulang ang tulong sa ating gobyerno. Kaya bumaba ako sa Manila para mahanapin ko kung paano ko ma-sustain yung needs ko bilang isang martial artist athlete. Yeah. Yeah. Kaya ano-ano nang napasok ko sa Manila. Naging bodyguard, naging stuntman, Yeah. lumalaban sa mga
mga private underground fights Yan. Oo. hanggang nakita ko yung URCC, doon ako nag-umpisa. Yeah. Sa URCC, tapos 5 win, 0 loss ako sa URCC noon una. Yeah. Tapos yun, nabigyan ako ng opportunity na lumaban sa One Championship. Mm-mm. And then, lumalaban ako doon, maganda yung karera ko. Tapos, nung siyempre, medyo tumatanda na tayo, at saka nagkakamali tayo minsan, nagkaroon ng mga talo hanggang gusto natin bumawi, talagang yung edge natin is hindi natin Mm-mm. makontrol. Mm. Kaya nung pandemic, nag-retire ako, at saka inisip ko, yung the whole career ko bilang isang martial athlete na nire-represent ako ang aking city sa mga national and international ating bansa sa international competitions. Ganun pa rin po. Walang kulang po yung tulong na nakukuha natin sa ating gobyerno. Kaya ito po yung nagtulak sa akin para tahakin ko yung pagiging isang public service, makakuha ng kahit paano power sa ating gobyerno para matutukan natin yung kakulangan ng ating gobyerno para matulungan yung ating mga athletes. Kaya ito po yung nagtulak sa akin para tumakbo bilang isang konsehal dito sa Baguio City. Champ, siguro as a follow-up, dahil gusto mo talaga maging boses ng mga atleta. Yan ang magiging bentahin mo sa darating na eleksyon. Pero of course, syempre, merong merong magiging kritiko yan eh. They will say na okay naman ang naging resulta ng sabihin natin ng mga current o sabihin natin mga past competitions, like kunyari Batang Pinoy, maganda na may naging resulta ng Team Baguio or ng Benguet. Pero mas tumbukin natin saan nagkukulang? Anong parte ng suporta nagkakaroon ng shortfall yung gobyerno? Mas nafi-feel mo ba na parang seasonal lang ba yung pagsuporta nila? Or ang kampanya mo is maging consistent? Or sabihin natin hindi maging particular sa isang sport lamang? Okay. Nung kapanahunan ko po, talagang wala po. Kulang na kulang nung kapanahunan ko bilang isang atleta. Tapos ngayon, nag-retire ako, nakikita ko, may naman pong suporta ang ating gobyerno. Kaso, kulang pa rin po. At saka, ako bilang naging isang amateur athlete na nirepresenta ang ating bansang Pilipinas sa international, and then naging professional athlete na nirepresenta ang ating bansang Pilipinas, marami po akong nakita na dapat ayusin programa para talagang mapalakas pa ang ating mga atleta at saka masuportahan pa ng mas magandang suporta at saka matignan natin ang husto, ma-screen natin ang husto yung pinaka best of the best dito sa ating bansa. And of course, kasi dito ko sa Baguio nag-upisa as a public service, so I'm applying for a councilor. And ang goal ko dito sa Baguio is i-search ko yung pinaka the best of the best na magre-represent ng ang Baguio City sa mga national competitions and din sa mga international competitions. Yung magandang programa talaga kasi kahit paano within 20 years naging atleta po ako. Marami po akong nakikitang mga ideas, paraan para matulungan yung ating mga athletes, and then maselect natin yung pinaka best of the best na mag-represent ng ating siyudad ng Baguio. Brother, ano yung mga programs na you already mentioned about yung programs long-term programs. Pero so far sa nakikita mo, ano yung mga gusto mong ilagay na programs na consistent na tumutulong, kasi ang nasasakupan mo is Baguio. And we all know the crop of talent na meron sa Baguio, not just mixed martial arts, makikita naman natin wushu, kickboxing, Muay Thai. Kahit nga ang base camp ng boxing nandiyan sa Baguio. At maraming pumupunta dyan to enhance their talent, even their God-given physical attributes. Nagpupunta ng Baguio just to enhance that Pero ano yung naiisip mong program right now? Kasi for sure, you're talking to the people, you're talking to your constituents, your potential constituents. Ano yung mga program na balak mong ilagay? Lagyan lang natin ng konteksto na gusto mo siyang ilagay para talagang makita nila na para ito yung suporta
na kailangan ng mga young athletes natin who aspire to be great, who aspire to let's say to put the Philippines on the map and to bring back honor? Okay. Unang-una sa lahat, bro, sa mga upcoming athletes, Yeah. gagawa tayo ng mga athletes kahit papano monthly promotions. Kahit papano monthly promotions para ma-select yung mga best, and then mabigyan sila ng exposures sa mga competitions. Exposures, and then pag nabigyan sila ng mga exposures, that time nasiselect natin yung may potential, and then tutukan natin, and then yung mga natalo, i-uplift pa rin natin sila para suportahan yung mga nanalo, magtulungan para talagang yung level tataas. So yan po yung goal ko dito sa Baguio, and then not just Baguio but entire Philippines, kasi yung binuo namin na Maharlika Martial Arts Center, yan po yung pinaka-goal ko dyan, na hoping someday yung Maharlika Martial Arts Center is maging umbrella ng martial arts community dito sa Pilipinas. That's why we are starting here in Baguio, na wala po tayong pinapaburang gym and fighters. Now we will just promote fairly. We will make a fair match, fair judging, lahat po patas para ma-select natin yung best. Wala tayong papaburan po dyan. So, in general, sa lahat po ng sports, yan po yung gagawin natin para mabigyan sila ng mga opportunity, ma-expose yung kanilang mga natural talents at matignan natin kung sino yung deserving. Yan po yung unang-unang programa. Yan, base nga sa nabanggit mo, it's, kung ako, if I will read between the lines, partner, talagang siya, martial arts centered siya. Bakit napili mo someone who's running for public office, who is campaigning na parang magiging frontline ng talagang campaign mo is to push sports? Bakit gusto mong yung programa mo is nakafocus sa martial arts? What do you see? Bakit mo nakikitang tamang platform for young athletes yung martial arts? Mas nakikita mo bang dito ang mga Filipino mas magiging successful sa linya ng martial arts? Can you elaborate on that? Okay, brother. I will just make clear na hindi lang, for now, I'm running for a public service, so hindi lang po martial arts. Lahat po ng sports na sinasakupan. So hindi lang po martial arts. So ulitin ko, lahat po ng sports. And then, ito po ay very important sa ating mga kabataan na they will involve any kind of sports, yung passion nila kung saan sila magaling. Kasi ang sports, very important sa mga young generations ngayon. Importante sa mga ating mga estudyante na after their school, iba, lalabas sila alas 4. So, after 4, maisip nila yung sports na sabi nila, ay, pala, mayroon tayong trainings. So, after sport, after school, napagod yung utak nila. And then sa sports na training, so alas 6 na yun, napagod yung kanilang katawan. So, sila, napagod yung utak at katawan nila. So, naiwasan nila yung negative vibes like bisyo, and then especially yung droga. Naiwasan nila yung mga negative activities. Kaya very important po yung sports. At the same time po, yung pag-involve sila sa sports, pwede silang maging varsity. So, marami pong good benefits, health benefits, good benefits for the young students pag na-involve sila sa sports. Kaya ito po yung pinupush natin na sana ma-involve lahat yung mga young generations sa sports. Partner, for the longest time, you kilala ka for being for someone who always go against the grain eh. Laging ganun ka, parang kung meron kang insurmountable odds in front of you, talagang hindi ka nawawalan ng pag-asa eh. Pero this is going to be a tough battle for you dahil one, nabanggit nga natin kanina, this is uncharted territory, plus if I'm not mistaken, you are running as an independent candidate. Of course, ang makakalaban mo dito, may sarili-sariling makinarya eh. Iba nang galing na talaga sa political clan. The others, alam natin, established, talagang public servants. Pero, ikaw ba as a fighter, talagang iba eh. Fighter, talaga pagpasok ka, talagang papakita mo na do you bring that same mentality? Kasi,
this is this is entirely a different fight for you eh. Yes, brother. Okay, ganito. Ako po, papasok dito, sabihin ko nang wala. Yeah. Kasi ang prinsipyo ko po dito na papasok ako bilang isang public servant. So, papasok ako dyan na wala, ipapakita ko na I will work for them. Na kahit wala ako, na after, pag halimbawa, God giving the opportunity na nakaupo tayo dyan, so expect ng mga constituents ko na hindi taga Baguio na wala akong hahabulin. What do you mean? Nakuha mo bro? Yeah. Wala akong hahabulin na kasi naglabas ako. Pero sabihin natin talagang wala ako. Yan ang ilalagay ko sa tatak, yan ang itatatak ko sa puso at isipan ng mga kapwa Pilipino na I'm running as a public servant. Na hindi ako gagamit ng mga, kung halimbawa may pera man ako, hindi ako gagamit ng pera. Ipapakita ko na talagang magtatrabaho ko at saka ipapakita ko yung prinsipyo ko na itatayo ko yung bandila ng sports community at ako yung parang hopefully maging boses ng sports program development dito sa Baguio. And then not just sports kasi galing po ako sa rap na ginawa ko yung best ko para kahit paano nagkaroon ako dahil sa sports. So, tutulungan ko din po yung mga underprivileged, yung walang-wala. Hindi ko sila tutulungan ng pera, pero tutulungan ko silang magtatrabaho. Tutulungan ko silang magtrabaho, kung ano yung diskarte nila, i-improve pa natin kasi naging entrepreneur po ako sa ngayon, nakapagtapos tayo ng business ad. So, kahit paano, marami tayong na-experience na knowledge about business. So, yun din yung gusto kong impart sa mga kapwa ko na nag-uumpisa. And then not just matulungan yung mga mahirap. Pangalawa, yung kultura. Kasi palagi gusto ko pong promote and i-develop yung kultura ng Baguio. Kasi kung saan po nakilala ang Baguio and then kung ano yung original na culture natin at paano andyan na na-maintain natin kung ano man yung na-acquire natin na culture from other places, other countries. Sana palagi pa rin i-maintain yung culture. And at the last one, ako yung magiging boses ng mga tao, gagamitin nila ako na maging isang boy sa City Council. So kaya ang nickname ko is Kapagway Boy, ang maging boy nyo sa Baguio. Yun yung parang trade name ko. Yun. So, kasama ng retirement mo yung moniker mo na The Natural. Yung, bro, bali yung The Natural, pinalitan ko na ng Kapagway. Kapagway Boy, ng nickname. Kasi nung pag lumalaban ako, natural. Siyempre, nag-retire tayo bilang isang atleta. Iniwan na. Oo. Kasi tapos na tayo sa pagiging isang atleta eh. Ngayon bro, tanungin mo kung bakit Kapagway. Kapagway kasi yan yung unang-unang pangalan ng Baguio. 1900, Kapagway ang pangalan ng Baguio. Tapos ginawa lang ng Ibagyo ng mga kapwa natin Ibaloy dito sa Baguio. And then hindi ma-pronounce ng mga foreigners. Kaya Baguio hanggang diyan po na registered yung name na Baguio. Kaya yan yung gusto kong i-bring out din, the original name of Baguio is Kapagway. So Kapagway Boy, ang boy nyo sa Baguio. Parang ayan, meron tayong mga bago natututunan mula sa ating kaibigan na si Eric Kelly. Ngayon, Eric, I would like to assume that deciding to run for public office is no joke. It's not an easy decision. Pero yes, paano ka nakapag-decide? Who motivated you, who inspired you to run? And at the same time, paano ka napunta sa desisyon na yun na eto na, susubukan ko na to kasi I could wait for a few years, baka sabihin natin a lower public office, let's say being a kagawad or being a barangay captain, let's put it there. Pero ngayon, LGU kagad, local government, you're gunning for an LGU position. Hindi ito biro, lalo alam naman natin yung status ng Baguio City. It's going to be a different terrain for you. Pero yun nga, how did you decide na parang this is it for me? Yes. Bro, before I decided to file my certificate of candidacy, almost 1 month na nag-survey ako sa mga family, friends,
kahit yung mga taong ayaw na ayaw ko, humingi pa rin ako ng payo kung ano yung masasabi nila. So Mm. marami akong hiningin ng payo. Tapos tinimbang ko, mas Ah, mabigat yung itutuloy ko. ah, So nasa 80% na itutuloy ko. Tapos yung ah, 20% na negative yeah, comments, yung pa rin ang nagtulak sa akin, yeah, nag-power up sa akin na I will push through. ah, And then yung kasama kong martial artist na naging Philippine team na kasama ko sa Wushu, kasama ko sa mixed martial art, na parang isang kilala ko nagtulak to din ah. sa akin. Alam mo yan, brother. Ano? Parang May kwan kilala. ka? Ah, hindi, ayoko na magbigay ng clue. Ikaw na siguro Oh, magsabi okay, sa mga okay, okay. viewers and listeners natin kung Okay. sino to. Sabihin ko, brother, si Brother Edward Fulayang. Ah, okay, ganito ang kwento. Nung lamay ng papa niya, last night pumunta kami. Na-shock ako, ginugulat, binibiro ako sa mga kaibigan niya. Sabi niya, "Oh, si Eric Kelly, counselor, counselor, tatakbo ng counselor." Bro, bro, hindi ko alam yan, hindi ko alam. Sabi ko kay Edward. Sabi ko, mamaya nagpintuan na kami. Tapos nung pag-uwi namin, binibiro na naman ako sa mga kaibigan niya. "Oh, si Eric Kelly, tatakbo ng counselor." Sabi niya. Ay ko, "Bro, hindi ko alam yan. Wala tayo dyan." Tapos, padasum, sabi niya. Yeah. Tapos mamaya, nung after mga ito, medyo nalaman ko about politics, about sa pag-file ng certificate of candidacy, 1 month before that, talaga Yeah. nagtanong-tanong ako sa mga halos party ng buhay Yeah. ko. Yeah. And then, talagang nag-decide ako na nung nag-decide na ako na talagang susubukan ko talaga, punta muna ako kay Edward. Sabi ko, "Bro, Yeah. tutuhanin ko na yung biro mo sa akin." Sabi ko sa kanya, "Sige bro, kasi wala naman mawawala." Sabi niya. Tapos sabi ni Edward, "Huwag ka mag-expect din naman nanalo ka. Pero Ah, ang kagandahan niyan, at least mag-build ka ng name about ah, politics." Yun. At saka bro, itong ngayon, napasok ko to, marami ako yeah. natututunan, Yeah. bad sides, good sides, balance side, sa Ah, about politics, natutunan ko. yeah. Pero beginner pa ako dito, siguro nasa 1% pa ako Yeah. about politics na natutunan ko, raised to 100%. Yeah. Ngayon pa lang nakikita ko na yung about politics. So Yeah. talagang igo ko na siya. Tatahakin ko Ah, siya. And then kahit paano naman bro, meron nang naniniwala sa atin na yeah. mga higher positions into Yeah. public servant sa Baguio Yeah. Yeah. na tinatawag tayo na makiki-ride sa kanila, makiki-join sa kanila. Sabi ko, baguhan po ako. Siguro pag-aralan ko muna, tingnan ko muna hanggang January, sabi ko. Or Ah, this December, bago ako yeah. makiki-join. Kasi dahil sa na-contribute natin sa Baguio, na nirepresent natin sa Yeah. international, kahit paano, naging kilala natin yung mga higher Mm. positions. Yeah. Kaya, tinitimbang ko kung saan ako pupunta ngayon. Ah, Kasi tinatawag na ako bro sa mga ah, kabilaan, mga highest yeah. position, Yeah. para mag-join sa kanila. Ngayon talagang pinapag-aralan ko kung Mm. kung ano ba yung tama at the best para sa akin, para kahit Mm. paano sana mabigyan ng opportunity. Yung Yun, brother. interest ba diyan, syempre may different sectors eh. Yang politics when it comes to Baguio. With that clamor from those different parties, nakakadagdag ba sa optimism mo with your chances when it with your chances this upcoming May elections? Kasi bro, yun nga nabanggit natin kanina eh, talagang this is going to be a tall order for you. Alam naman natin, ang dami mo nakalaban, brother. Halos sa lahat ng laban na yon na-cover ko bilang a journalist ha. Mm. Ah, isa-isahin na natin. Ang pinakabinigla mo ko, Jens Pulver, tapos that fight against Brad Terry. But this is different, brother. Yes, This is not brother. mixed martial arts. Pero does that add to your optimism na iniimbita ka ng mga veterano in that new field kung saan ka tatahak? Bro, ganito. Ini-invite ako sa mga iba-ibang partido. Ngayon, iniisip ko, parang gusto ko mag-build ng sarili kong legacy na hindi ako nakiki-ride sa mga good achievements Yeah. nila. Good or bad, ayaw kong makipag-ride. Nakikita ko yung politics, kailangan pa rin na, Yeah. pero of course, timbangin mo, tignan mo kung ano yung maganda.
Para kahit paano yung maganda, maisama ka. Di ba? Kasi pag tinatawag ka nga ng kahit hindi tayo nagmamalinis dito, pero siyempre, of course, punta tayo sa may mga magandang nagawa para kahit paano maihatak ka. Yeah. Pero yun nga, alam mo naman ako, brother, pag lumalaban ako, talagang gusto ko kahit paano, ako lang yung nasa ring nasa cage. Pero sa about politics, ibang laban, Yeah. brother. Ibang fighting na tatahakin na kailangan maging wise ka. Yeah. Mentally, Yeah. brother. And then of course, physically kasi para hindi ka ma-depress, kahit paano healthy ka na naglalakad dyan, na naghahanap kung paano. Pero ito brother, of course, inaasa ko pa rin sa taas. Na ikaw nang bahala sa akin, Diyos ko, sabi ko. Kung para ibibigay mo sa akin to, ay gagawin ko yung best ko para kahit paano pag nawala tayo sa mundong ibabaw na to, kahit paano may masabi naman yung ibang tao na ay kahit paano ganito si Eric. Ganito si Eric na gumagawa ng maganda para sa mas marami. Pero of course, andyan pa rin brother yung unang-unang priority ko, yung aking mga responsibilidad sa mga anak ko. And then pangalawa, kung paano ko masuportahan yung aking plataforma sa Maharlika Martial Center. Kasi yung Maharlika Martial Center na binuo, yan na finan ko na with the support of my friends na si Arnel Rama and then si Rama to support my platform. Kaya nabuo yung Maharlika Martial Center is talagang desire niya is national na maging center umbrella ng the whole martial arts community ng Pilipinas. So, hindi basta-basta yung brother. Kaya ito yung gusto kong tahakin na maging public servant to have a power sa gobyerno. Para hindi lang sports, hindi lang martial arts, lahat ng sports in general. And matulungan yung mga kapwa mahirap kasi galing ako sa hirap, tupo talaga yan. Pumunta ako sa Manila, ano-anong ginawa ko para lang masuportahan yung kailangan ko bilang isang martial arts athlete. Speaking, nabanggit mo na yung pagiging ama mo. So, congratulate na natin si Hiram for that silver medal finish in Batang Pinoy. Yes, congratulations. Congratulations din sa'yo. Pero balik tayo sa'yo. Yung preparation ba since you filed for COC nung last October, kamusta? Kamusta yung naging proseso? Eye-opening ba siya sa'yo? Or mayahalin tulad mo sa isang preparation for a mixed martial arts fight? Kasi kung sa mixed martial arts fight, talagang yung pondo o yung real work ay nasa training eh. Kasi may katagang nga tayo sa fight game eh. Train hard, fight easy. Easy diba? fight. Masasabi mo ba yung same logic ngayon na tumatakbo ka for counselor? Yes, brother. Nung unang-unang nag-file ako, actually, may close friends ako sa nabihasa na sa public servant. Hinaantay ko kung mag-file sila para sasama sana ako. Pero, siguro ito yung plan ng God na punta ako mag-isa. Yeah. Kasi sinabi ng mga close friends ko into politics, sabi nila, Coach, punta ka na kasi alanganin si ganito na hindi natatakbo. Kaya mag-file ka na kahit mag-isa mo. Kahit mag-file ka na kahit independent. Kaya talaga pumunta na ako independent. So mag-isa ko lang talaga. Hinanap ko yung pinag-aralan ko. Nakita ko, nung final ko, may kulang ako yung tax doc stamp. Kaya lumabas na naman ako sa convention. Pumunta ako sa BIR, kumuha ng doc stamp. Tapos nag-drain naman ako agad. Bumalik ako agad sa convention. Yun, hanggang na na-clear na lahat na talagang nakuha ko na yung certificate ko of candidacy. And then nag-oath ako na ang unang-unang tumatak sa isip ko doon is hindi ako sisira sa kapwa ko tatakbong politician. Kundi ako, ang gagawin ko lang yung ako i-voice out ko yung aking advocacy plataforma bilang isang public servant. Siguro panghuling tanong na lang, brother. Always sa lahat ng tanong ko, lagi kong tinatanong sa iyo to, whether ang laban mo against Mitch Chilson noong September of 2011 o laban mo kay Jens Pulver sa Araneta Coliseum o laban mo kay Brad Terry
sa loob ng Mall of Asia Arena. Ayoko na magmukhang matanda dahil sinasabi ko yung mga laban na to. Ayaw na rin kita pag ma-feel mong matanda ka na dahil sa sobrang tagal na natin magkakilala, brother. Pero ang lagi kong tanong is, gaano ka kakumpiyansa na mananalo ka sa laban mo? I'm going to rephrase the same question tonight. O whether kung anong yung mga listeners and viewers natin, anong oras nila papanoorin to. But I'm going to rephrase the same question. How confident are you that you're going to win in the May 2025 elections? Brother, for this different way of facing my new career, new life about politics. Yeah. For now, hindi ako kumpensa na mananalo kasi I'm a beginner of this. Yeah. Pero I'm still doing my best. Yeah. Physically, mentally, and then of course nag-aral ako to make me more stronger physically and mentally. Para tahaking ko yung career na to bilang isang public servant. At yun nga brother, nasabi mo na bakit hindi ako dumaan sa Kagawad or Kapitan, City. Sa City na kasi meron akong isang friend, sabi niya sa akin na naging international ka naman. So kahit paano, napansin ka siguro ng mga ibang tao. Yeah. So yun din yung isang nagtulak sa akin para subukan ako na sa City to be a councilor. Yeah. Kasi pag nakita ko sa Kagawad or Kapitan, parang medyo hindi ko makukuha yung desired ko para masuportahan ko yung plataforma ko sa Maharlika Martial Arts Center. Hindi lang sa martial arts, kundi lahat ng sports dito sa Baguio. Yeah. Kaya for now, I'm doing my best para kahit paano may chance tayong kahit paano manalo. Sabi nga ng God, yung God nga about binigyan tayo ng mata, kamay, tenga, bibig, lahat kumpleto tayo para gawin natin yung paraan para ma-achieve natin yung goals natin. 'Di ba? Yeah. Kaya I will use my everything para kahit paano magkakaroon ako ng tsansa dito sa pagiging isang public servant ng Baguio City bilang isang councilor ng Baguio City. Alam mo, dahil sa sinabi mo, I remember this quote about being a warrior. Yung being a warrior is not about the act of fighting. It's about being so prepared to face a challenge and believing so strongly in the cause you are fighting. For that you refuse to quit, and kitang-kita naman to sa desire mo na makatulong not just for the people of Baguio but at the same time doon sa mga nangangarap na batang atleta na gustong maging katulad mo, na gustong maging katulad ni Edward Folayang at di lang maging katulad nyo but mahigitan pa nila. And brother, as always, we wish you sa programa to, we wish you nothing but the best. And sana, kung papala rin, makakausap ka naman namin sa bago mong opisina. At hindi na sa loob na sasakyan mo. Hopefully. In God will. Maraming salamat sa oras, brother, and I hope to see you soon. Lalo palapit ang Pasko. Brother Mamamasko Nisi ako sa iyo. Yes, brother. Punta ka sa Baguio. Brother Nisi Casiano, maraming salamat. Mabuhay sa iyong programa at God bless sa iyong programa. God bless us all. Maraming salamat, brother. All right, that's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano, pero hindi ko pa rin matatawag to. Nasa ibang moniker niya, The Natural pa rin, with The Natural, Eric Kelly. Till next time. Thank you.